Amen. Amen. So, alam po ay kumain po tayo. Sino mong busog? Amen. Ay, kukunti. Amen. Amen. Ayan. Parang di po tayo lalaki Nakakalalaki Dapat yung mga pag sinabi, dapat with, Amen. Amen. So, dadako na po tayo sa ating salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Sabi nga sa Book of Romans, faith is come from hearing the Word of God. So bawat salita po ang ating makikinig ay galing po sa ating Panginoon. So, namnamin po natin. Kanina, nabusog po tayo physically, but now, we must enjoy them sa ating spiritual life. So, must eat the Word of God. Amen po. So, maging hearer lang po tayo. Amen. So, sabi nga, 2 is better than 1. God give us 2 ears before we speak. So, kakain na po tayo sa umagang ito. Hindi ko na papatagalin ang ating mensahero sa umagang ito. Anointed man of God. The man of God. Man of faith. Nag-iba po ang ating minamahal na si Pastor, Brother Jonathan Palmores. Heavenly Father, once again, we thank you, Father God, for this morning, Lord God, that you have given us, Lord God. You restored our strength this morning, Lord God. And we thank you, Lord God, for this gathering, Lord God, that we gather here, Lord God, for one purpose only, to give you glory, Lord God. Amen. We praise you, Lord God, and we ask, Lord God, for the guidance of the Holy Spirit to be our teachers, Lord God, na ipaliwanag sa amin, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong araw na ito, Panginoon. At na masaya kami magsalo-salo sa buong araw na ito, Panginoon. Walang iba, Panginoon, kundi ikaw lamang makapurihan. Hindi ang aming sarili, Panginoon. Itago mo lamang po ang iyong mensahero ngayong umaga na ito, Panginoon. At ang hindi ang kanyang kahinaan ang makita ng karamihan, kundi ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Yes, God. Dinadakila ka namin, Panginoon, at niluwalhati, pinapasalamatan sa natatanging pangalan ng aming tagapagligtas na siya si Kristo. Amen. So, ang ating scriptures ay matatagpuan sa Mark chapter 6. Meron ng kwento. Tatlong magkakaibigan na tupa. Kwento lang to, kwento lang. Just an elaboration. May magkakaibigan tupa, nag-meeting sila, na mamasyal sila sa gubat. Then, kinaumagahan, yung unang tupa, the first ship, nauna siya ngayon sa gubat. Tapos yung tupa na yun, may nakita siyang mga grupo ng tupa na nagtatakbuhan. Okay? So, sumabay siya kasi kakalahan niya. Sumabay sa ngayon. Ngayon, dumating naman ngayon yung pangalawang tupa. So, nakita niya yung kasamahan niya na nasa grupo ng mga tupa na nagtatakbuhan. So, nakitakbo na rin siya. Ngayon yung pangatlong tupa, dumating na rin siya. So, nung nakita niya yung dalawang kasama niya, na nandun sila sa grupo ng mga tupa na nagtatakbuhan, sumabay na rin siya. Tapos ngayon, nung nagkasama-sama yung tatlong tupa, nag-usap sila. Bakit tayo tumatakbo? Tinanong niya yung isa. Tapos yung isa naman, yung pangalawang tupa, tumingin siya sa unang tupa. Hindi nila alam kung bakit sila tumatakbo. Basta tumatakbo na. Itong kwento na to, just an elaboration for our scriptures. Okay, so connected siya sa scripture natin. So sa scriptures, sa verse 30, sabi ng mga disciples, nag-report sila kay Jesus Christ. They reported everything na ginawa nila, yung pangangaral nila at mga paggagawa ng himala. So nag-report sila. Sabi ni Jesus Christ, humanap kayo ng lugar sa bandang disyerto para magpahinga. Kasi marami pa rin mga tao dumudumog sa kanila. So kahit nakapirasong oras, hindi na sila nakakakain. So, sabi ni Jesus Christ, pumunta kayo sa bandang disyerto at humanap kayo ng lugar doon
para magpahinga. So nung sumakay na sila sa barko, sa bangka, marami pa rin ang nakakita sa kanila. So marami, basahin pa natin dito sa verse 30. And the people was saw them departing, and many knew him. Marami ang nakakilala sa kanila, pero hindi lahat. So sabi niya dito, many knew him, and ran afoot at there, out on the cities, and outwent them. Nauna pa nga sila sa pupuntahan nila eh. Yun ang nakakakanda kasi sila nakasakay sila ng bangka, tapos yung mga tao nakakita sa kanila, na sobrang kanila. Nagsapagtakbuhan sila, nauna pa sila sa pupuntahan nila Jesus Christ. So Tagalog, okay. So Jesus, nung dumating na sila dun sa parteng daungan, when he came out, saw the multitude, maraming tao, nakita niya maraming tao. Ito ang kagandahan nito, mga kapatid. Kapag tumingin si Jesus Christ, pag tumingin si God sa atin, sabi niya dito, He was moved with compassion with them. Amen. With compassion to them. Because they saw Him like a sheep having no shepherd. So anong ibig sabihin ng compassion? Word of compassion. Ano yung word na compassion? Word na compassion is part na malayong kahulugan ito ng pity. Ang pity kasi ay awa. Okay, ang compassion ay habag. Magkakuha niyan, magkaiba yon. Ang awa at ang habag, ang pity at ang compassion. Dito sa scriptures na to, ang nararamdaman ni Jesus Christ ay compassion. Ang ibig sabihin ng compassion, paalamin natin konti ang compassion, is the desire to help. For example, ganito ang example ng pity. Pag may nakita kang isang pulubi dyan, naawa ka. Pero wala yung tulong. Yung compassion, meron dun yung desire na tulungan. So when Jesus Christ saw the multitude, naramdaman niya, he felt the desire to help them. A desire to help. Balik tayo sa 33, sabi niya dito, At nakita sila ng mga tao sa pag-alis, at siya nakakilala ng marami. Many know them. Nakilala sila ng marami, pero hindi lahat. Ipapasa natin dito yung kwento ng mga tatlong magkakaibigang tupa. Kasi, nung nakita nila, nagtakbuhan na sila para maunahan nila si Jesus Christ doon sa daungan. Nung nakita nila si Jesus Christ, nakilala ng marami, pero hindi lahat. Okay. So yung iba, nagbulong-bulungan. Anong meron? Nagtakbuhan na rin sila. Basta meron pagpupulong doon, may pagpupulong doon. Kasi, nung tumakbo sila, hindi nila alam kung anong purpose, kung saan sila pupunta. Amen? So, dito papasok as our Christian life, okay? Pero, ang kagandahan nito, nung nakita ni Jesus Christ dito, sabi niya dito, Jesus went out and saw multitudes of people. Maraming tao. Nung pagdating na ni Jesus Christ, nakita na niya na nauna pa sa kanya yung mga tao, napakarami na nakaupo na naghihintay sa kanila. He felt compassion with them. Ngayon, yung iba, hindi nila alam kung ano, bakit nandun sila. So, yun lang sa ating mga tao, as a Christian life, okay, mga kapatid, mga newcomers, minsan, nagiging proud tayo sa buhay natin. Accept it, kasi ako minsan ganoon din. Naging proud tayo sa buhay natin. Minsan, sinasabi natin sa sarili na, malakas pa ako. Nabibili ko ang gusto ko. Nakukuha ko itong ganitong bagay. Kung ano-ano. Pero nakakalimutan natin magpasalamat sa source ng mga meron tayo. Sa mga bagay na mga tagapagbigay, nakakalimutan natin magpasalamat sa kung sino nagbigay sa atin. Amen? Amen. I accept that in my life. Ako din. Pero paano na tayo, ang tanong ko doon, the time na nakalimutan natin magpasalamat sa Kanya, ano kaya naramdaman ni Jesus Christ? Compassion. Compassion tayo. Bakit? Tinitingnan niya na tayo, parang mga tupa tayo na walang pastor. He is looking at us like a sheep
having no shepherd. Kasi wala tayong direction sa buhay. Amen? Ang nagiging hari sa buhay natin ay tayo. Wala ka na direction. Kung baga nakukuha na natin. Kaya hindi galit. Hindi galit. Ang nararamdaman niya, hindi bitterness, but compassion. The desire to help you. The desire to help us. He saw us with compassion. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Then, the verse 35, the verse 34, nung nakita niya yung mga tao, agad-agad nagturo siya. He teach them many things. Sa palagay niyo, ano tinuro niya? Love. About who God is. Amen? About the heavenly kingdom. Amen. Then, when the day was now far spent, ngayon maggagabi na. Sabi ng mga apostles niya. So, paalisin niyo na po sila, Panginoon, sabi ng mga apostles niya. Gumagabi na. Kasi itong lugar na ito ay ilang ay disyerto. Ang lugar na ito ay disyertong lugar. Papuntahin niyo na sila sa malapit sa bayan at bumili ng pagkain nila, sabi nila. Tumingin sila sa bayan na malapit doon, burger sila, yun, mga loteria. Okay. Ito yung pagkakaiba sa kay God tsaka sa tao. So Jesus Christ, compassion. Nakita niya. Sa disciple, meron din namang concern sa mga disciples eh. Kaso nga lang, walang disciple. Walang disciple. Pinauwi, pinaalis eh. Pumuntahin nga lang sa malapit sa bayan. Bumili ng mga ganyan. Baskin Robbins, ganyan. Then, and when the days, okay, 36. Send them away, that they may go into the country about, and into the village, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. He answered to them, sabi ni Jesus Christ, give them to eat. Okay? As a Christians, ito isang pagtuturo sa atin ng Panginoon. Okay? So it is much better to give than to receive. Amen. It's much better to Give. than to receive. Wow, hallelujah. Okay. So ngayon, sumagot naman ngayon itong mga apostles. So sabi ng mga apostles, anong gagawin namin, Panginoon? 200 denarii lang ang kanilang pera. So sabi nila, bibila ba kami ng tinapay para ibigay sa kanila? 200 denarii. Kumbaga, kasya lang sa 10 tao. Mag-Baskin Robbins lang nga talaga. So when he answered and said to them, so sabi niya, ilang loaves? Ilang pagkain ba meron kayo dyan? Sumagot yung mga disciples, 5 loaves And 2 fishes. Okay. Kumbaga parang duda yung mga disciples kay Jesus Christ. Kasi meron lang silang 5 loaves and 2 fishes. Okay, ito lang kung meron tayo. Amen. So ngayon mga kapatid, kung anong meron kayo, Pagkasya. be patient. Amen. Be patient. Tingnan niyo dito sa chapter na ito. Nung nagpasalamat, itinaas ni Jesus Christ yung pagkain, nagpasalamat at hinati-hati. Lahat sila nakakain. Hallelujah, napakadami. Ilang tao? 5,000. Wala pa tayong 50 yata dito. He feeds 5,000 people with 5 loaves and 2 fishes. Tapos anong nangyari? And they will eat, and they did eat, and were filled. Amen. And they took, meron pa natira. Meron pang 12 basket pa natira. Oh, hallelujah. Grabe. 5,000 men ang pinakain niya sa ilang piraso tinapay. But they were filled and they were satisfied. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, learn to trust God. Learn to trust Jesus. Amen. Kung anong meron tayo ngayon, sa ngayon wala pa tayo. Yung iba siguro, kasi matatagal natin sa Korea, mga mansion ng bahay sa Pilipinas. So ganun. Kung anong meron tayo ngayon pa lang, kung anong meron tayo, Pasalamat. Okay. Learn to trust God.
Amen? Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Hindi yung sabi ng mga disciples, ito lang po meron tayo. Ito lang po meron tayo. But learn to trust God. Makikita niyo sa huli, you will be filled and you will be satisfied. Amen. Matutunan tayo ng kontento sa buhay natin. Napakasarap mga kapatid na malaman na magtiwala tayo sa Panginoon at ibibigay niya kung ano hinihingin natin. Kung nung nagtuturo siya sa mga tao, sa great multitudes, sinasabi niya, don't worry what you shall eat, what you shall drink, what you shall wear. For your heavenly Father knows. Amen? Amen. What you need. Sabi niya, behold to the fowls of the air, or the lilies in the field. Are you not much more valuable than they? Amen. Thank you, Lord. Pero sabi ni Jesus Christ, but seek ye first thy kingdom of God. And Seek all ye these things first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. added unto you. Kadalasan sa buhay natin mga kapatid, I heard this kwento sa akin ng kaibigan na prinish ng isang pastor na masyado tayong busy sa paghahabol natin sa goal natin. Then sometimes, nakalimutan na natin si Jesus Christ. But seek ye first the kingdom of God. Unahin natin sa mga kapatid. Tingnan niyo. But seek ye first the kingdom of God. And all these things shall be added to you unto you. Nung pinipilit natin kunin yung mga blessings, Malayo. lumayo tayo kay God. Lumayo tayo na gano'n natin blessings. Pero nung lumapit tayo kay God, sabi niya din, but seek ye first the kingdom of God. Nahabol. And all these things shall be added unto you. Ang blessings will be added. Amen. Itong gatherings natin na ito mga kapatid, ay isang bonus lamang ito ng ating Panginoon. Amen. We are, kumbaga, magtiwala ka at kung anong gusto mo, bibigay niya. Look unto Jesus first. Magtiwala ka kay Jesus Christ. Kung anong meron ka, tumitingin siya sa'yo with compassion. Not pity. So hindi ko na napapahaba ng exhortation kasi alam excited na tayo sa Damangan. So hallelujah. So okay, let's bow our head. And let's give thanks to our Lord. Oh Lord God, Heavenly Father, once again, Heavenly Father God, for the message we have heard from you, Lord God, direct from your mouth, Lord God, your words, Lord God. You only give wisdom your servant, Lord God. So thank you, Lord God, na hindi lamang namin ito narinig, hindi lamang ito pumasok sa isip namin, Panginoon. Hindi alam namin, Panginoon, na tumatak ito sa puso namin. Yes. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng pagiging makasalanan namin, sa kabila ng pagiging makasarili namin, hindi galit ang nararamdaman mo sa amin. Hindi habag, hindi compassion, Lord God. Na tinitingnan mo kami na kagaya ng tupa na walang pastol. Na gusto mo, Panginoon, na mapalapit kami sa iyo lalo, Panginoon. Ayaw mong malikis ang aming landas, Panginoon. Wala kang inisip, hindi ang aming kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa walang sawa mong pagmamahal sa iyong mga anak, Panginoon, na narito, na nakapakinig na iyong salita. Tunay, Panginoon, na isang bonus lamang ang makapiling namin ang bawat isa na makafellowship ng bawat isa, Panginoon. Pero ang tunay na kaligayahan ay ang makapiling ka. Amen. Bigyan mo rin po ang bawat isa, Panginoon, na narito, Panginoon, na magmahalan. Mahalin nila ang bawat isa dito, Panginoon. Dahil itinakda mo kami, Panginoon, para magmahalan, magbigay ng encouragement sa bawat isa, Lord God. Gaya na ginawa mo sa iyong mga disipulo. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito na binigay mo. Sa opportunity, Panginoon, na magkaroon ng ganitong aksyon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong blessings, Lord God. Yes, God. Ikaw lamang po ang pinupuri namin sa umagang ito, Panginoon. Samahan mo kami sa buong maghapon, Panginoon, hanggang sa aming pag-uwi. Hanggang sa aming paghihiwa-hiwalay. Maraming salamat. At dinadakila ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan sa natatanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo.
Amen.